Alam nyo, sa isang relasyon, hindi lahat ay pinagpala. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na dapat ka nang bumitaw. So, kung interesado kang malaman, panoorin mo ang video na ito. So, eto, ating alamin. Number 1, ito, yung you feel better being alone than to be with him. Mas gusto mo pang mapag-isa kaysa kasama mo siya. Kasi tuwing mag-isa ka na lang, relax ka na. Hindi ka na nai-stress. Masaya ka. Hindi ka na umiiyak. Hindi ka na nalulungkot. Pero kapag kasama mo siya, naku, katakot-takot na nerbiyos. Hindi mo maintindihan ang mga nararamdaman mo kapag nandyan siya sa piling mo. So, kapag nararamdaman mo na yan, bumitaw ka na agad-agad. Umalis ka na dyan. Maraming mas deserve na tao kaysa yung kapareha mo ngayon. Yan po, ang number 1. Number 2, ito yung you have more bad times than good times together. Di ba dapat nasa relasyon ka para namnamin ang pagmamahal? Dapat ganyan, di ba? Pero sa tamang buhay, nakasama mo ang tao na yan, puro bad memories, puro masasama ang nangyayari, puro kalungkutan, puro iyak. Kung iisipin mo, halos lahat ng pagsasama niyong dalawa ay bad memories. Huwag mo nang patagalin ang ganyan. Kumalas ka na, bumitaw ka na dyan sa karelasyon mo. Sayang ang panahon, di ba? Napakaikli ng buhay na tayo ay nasa mundong ibabaw. Kaya, the best is call it quits and move on. Maghanap ka ng taong talagang magpapasaya sa iyo. So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung you feel that your partner is not committed to you. Nararamdaman mo na may something na ginagawa ang partner mo. Ito na yung meron na siyang iba, meron na siyang kinalulukuhan sa labas. Nararamdaman mo yan. Hindi talaga siya committed. Kaya nandyan lang siya sa iyo kasi nandyan ka na available para sa kanya. At pumupunta lang siya sa iyo or nakikisama lang siya sa iyo para meron siyang babagsakan just in case na yung ibang karelasyon niya ay hindi mag-work out. Luging-lugi ka dyan. Ibinibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya, pero ang kapalit ay ganyan. Kapag ganyan, umalis ka na, okay? So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung you start to imagine things without them. Ikaw na ay nagkakaroon na ng mga pantasya, ng mga imaginations na iba ang kasama mo. Di ba? So, ibig sabihin, bakit ka nagkakaroon pa ng mga ganyang mga pantasya kung okay naman ang pagsasama niyo? So, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi na maayos ang pagsasama niyo. Hindi mo na mahal yung kapareha mo. Kaya, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan mo, yung mga iniisip mo ay ibang nilalang, ibang individual na ang mga naiisip mo na sana ay kasama mo sana. Ganon ang mga tumatakbo sa isipan mo. It is best na maging transparent ka sa partner mo. Kung talagang ganyan na, it is best na makipag-break ka na or separate na para mag-move on na kayong dalawa. Kasi kapag ganyan, naglolokohan na lang kayo. So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung you regret being in that relationship. Nagsisisi ka na nandyan ka sa relasyon na yan. Bakit ka kasi pumasok sa ganyang relasyon? Eh hindi ka naman pala sigurado sa mga nararamdaman mo, di ba? Minsan akala mo siya na, pero hindi naman pala. Kapag pumasok ka na pala sa relasyon, doon mo na lang makikita at malalaman ang buong katotohanan, di ba? Na hindi pala lahat ay happy. So ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Siguro nakita mo na hindi ganon kadali ang pumasok sa isang relasyon. Kaya kapag ganyan ang nararamdaman mo, nagsisisi ka, umalis ka na lang dyan, di ba? Kausapin mo na siya. Mas maganda na sabihin mo yung totoo kaysa nagpapanggap ka sa mga ipinapakita mo sa partner mo na yan, di ba? So ayan po, ang number 5. Number 6, ito yung the relationship doesn't bring out the best in you.
noong pumasok ka na dyan sa relasyon na yan, parang wala ka nang na-achieve sa buhay mo. Parang empty ka na, di ba? Sa halip na dapat maging inspired ka. Pero, kabaliktaran, ang mga nangyari noong ikaw na ay nasa relasyon na yan. Parang feeling mo, wala ka ng drive. Hindi mo na ilalabas yung potential na meron ka. Yung alam mo na kaya mong gawin ay parang napipigilan ka. Umalis ka na sa ganyang relasyon. Kesa naman, nagpipilit ka dyan sa relasyon na yan, pero naging stagnant ka na. So ayan po, ang number 6, number 7, ito, yung your partner keeps threatening you to break up with you. Tuluyan mo na kapag sinabihan ka ng ganyan, yung tinatakot ka na makikipagkalas na siya sa'yo sa kung anumang dahilan, ay sige, patulan mo na yung mga ganyang mga pananakot sa'yo. Alam mo yung mga ganyan, uri yan ng pangongontrol sa'yo. Huwag na huwag kang manghinayang sa mga ganyang masamang mga biro. Kasi hindi yan biro, di ba? Kaya yung mga ganyang mga salitang binibitawan, patulan at patulan mo na. So ayan po, ang number 7. Number 8, ito yung lagi kang dinadown. Lahat ng bagay ay itinuturo kang may kasalanan. Di ba dapat sa isang relasyon, i-uplift mo ang karelasyon mo kapag yan ay may pinagdadaanan. Andyan ka para bigyan mo ng support, moral support, lahat ng support, ibigay mo. Pero itong partner mo, baliktad ang ginagawa. Sa halip na tulungan ka, ay siya pa ang magda-down sa'yo. Ang sama ng ganyang partner. At ito pa, kung may mga problema, ikaw ang kanyang sisisihin, sasabihin sa'yo, nang dahil sa'yo, kaya tayo nagkakaganito, kaya lahat yan, ikaw ang may kasalanan. Naku po, umalis ka na dyan. So ayan po, ang number 8. Number 9, ito yung kapag ang mismong pamilya mo ay nakikita na yung mga red flags na ikaw naman ay nagbubulag-bulagan. Alam mo ang pamilya, talagang nandyan at nandyan yan para sa'yo, para sa kabutihan mo. Of course, hindi ko sinasabi na dapat mangialam ang pamilya. Pero kung ultimo, yung mga simpleng red flags na yan ay kanila nang napapansin at nakikita, maniwala ka sa kanila. Hindi na tama yung relasyon na meron ka ngayon. So, it is best to give up and move on. O, di ba? So, ayan po, ang number 9. So, ayan po, ang mga signs na ikaw na ay bumitaw sa isang relasyon para hindi ka maging alipin ng kalungkutan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe